of the heart. Cultivating a heart of generosity. So yun po ang ating pong pag-aralan po this afternoon, how to cultivate a heart of generosity. Napaka-importante po sa isang manampalataya o sa isang tao na ma-develop natin yung pusong mapagbigay. Na kung saan isa po ito na gusto ng Panginoon po sa atin. Generosity isn't just about finances or reflection of God's nature or tangible at work of the Holy Spirit in our lives and a way to live in obedience His word. So more than finances po ang pinag-usapan po kapag pinag-usapan po yung generosity. So kailangan sa isang manampalataya ay maging generous po tayo. Number one, yung ating time sa Panginoon. Time is gold. Alam natin yan, time is gold. Time is very important sa ating buhay. Alam niyo po, pag-isipin natin, every day, it's an opportunity to worship God. Kung baga isipin natin every Sunday or every time na tayo mag-worship sa Panginoon, isipin natin na last na natin yun na mag-worship. Kailangan ganun po ang ating puso at isipan. Ganun po mindset natin na isipin natin na itong araw, ito yung last ko na lang. Kung baga yun yung last mo na bukas, alam mo na wala ka ng ano. Kung baga ikaw ay babalik ng Panginoon. Isa po, alala ko yun na yung oras natin sa mundong ito ay limited lamang. Hindi natin alam kung kailan, but ang importante ay maging generous po tayo. Una, sa ating time. Pangalawa, sa ating talents. Anong talents na mayroon po tayo na pwede natin ibigay sa Panginoon? Di ba? Pag sabi na natin talents, hindi po ito inborn. Ito ay napagpraktisan, ikaw po ay marunong sa mga instruments, marunong kang kumanta. Kailan mo ipagamit yung talent mo sa Panginoon? Sa kalambana, hindi mo na maibigay? You can use your talents for the Lord. And also, yung tinatawag po natin treasure. What is our treasure? You can give it to the Lord na magiging magiging generous po tayo sa ating pong time sa Panginoon. So I entitled God's message this afternoon, cultivating a heart of generosity. And there are 5 biblical principles na pag-aralan po natin this morning. So remember this, when we talk about generosity, it's not just about opening your wallet, or it's about giving more than what's expected. Yun po ang ibig sabihin po ng generosity. Kasi minsan naisip natin, pag sabing generosity, it's talk about how to open your wallet, how to give your money. It's more than that. It's not just about opening your wallet, it's not just about giving your money, but it's all about time, your talents. Marami pong pamaraan na maging generous po tayo sa Panginoon. Unang principle is how to cultivate a heart of generosity. Number 1, why? Because generosity reflects God's character. So, ganun po noon, napaka-dedicated natin noon. Ngayon, alam na natin ang katotohanan. At ang gusto ng Panginoon sa atin ay mapareho tayo kay Jesus Christ na napaka-generous niya. In John 3:16 it says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life." Napakalaga, for God so loved the world. Ibig sabihin, you need to reflect God's character. Anong character ng Panginoon? Ang character ng Panginoon is a giver. Napaka-generous ng Panginoon sa atin. He gave His only Son because of you, because of us, because of me. Bakit? Dahil mahal po tayo ng Diyos. So generosity mirrors God's own nature. God is the ultimate giver. He gives us life, salvation, and the promise of eternity through the Lord Jesus Christ. How to prove that enough na yung pagtanggap mo sa Panginoon unto salvation? Siyempre sabi na, Pastor, may changes sa buhay. Ano pa? Itik mo. At ang sabi ko sa kanila, one thing, na sapat na yon. Because Jesus died on the cross for the penalty of my sin. What's next? He buried, and after 3 days, He rose again. Sapat yun, yung ginawa po ni Jesus. Yun ang sinabi ko sa kanila. At tayo din pong mga manampalataya, bilang tagasunod ni Kristo, kailangan ma-reflect natin yung character na yon, yung pagiging generous po ni Jesus Christ po sa atin. When you choose to be generous, your generosity becomes a testimony of God's character within you. Magiging testimony po natin yun, na makikita po si Jesus Christ sa buhay po natin. Kapag meron siya, alam mo yung mga unbeliever, kapag ikaw ay kilala niya na hindi po giver, ano sabihin sa'yo? Nagsisimba pa naman yun, pero napakakuripot. Pero kapag ikaw ay mapagbigay, tapos manampalataya ka pa, ano sabihin ng mga tao? Alam yun, grabe ang turo siguro ng simbahan nila, napaka-giver niya. Malaki pong impact po sa atin. But ang katanungan po sa atin ngayong hapon, how can your giving demonstrate God's generosity to those around you? Paano po natin ipakita yung pagiging generous ng Panginoon sa mga tao na nakapaligid po sa atin? Sa paanong paraan? Sabi nga,
You can give without loving, but you cannot love without giving. Familiar po yan ang quotation. Na pwede kang magbigay na walang pag-ibig, pero hindi ka pwede magmahal na walang pag-ibigay. So, ibig sabihin, kung mahal natin ang Panginoong Diyos sa buhay natin, kailangan makikita sa ating mga buhay yung pagiging generosity. Kailangan makikita ng mga tao na nakapaligid po sa atin na nakikita ang Panginoong Diyos sa ating mga buhay dahil yung pagiging generous po natin. I-reflect natin yung goodness ng Panginoon. And isa po na aking napanood po sa Reels na mayroong isang Muslim, galing sa Arab, siya po ay lumaki, paano po patayin yung mga kaaway, hate Christians, hate Jewish, hate American. Kung bakit gusto nilang ubusin lahat, yun po ang nagmulat sa kanilang isipan. At kapag sila po ay pupunta sa mosque, yun ang kadalasan na nakikita po nila. But one time, mayroong isang tao na nag-share sa kanya at tinuruan siya. At nabasa po niya at pinabasa po sa kanya yung turo po ni Jesus, si Ishak, si Jesus. Ano sabi doon? Love your enemies. Doon po siya, sabi na, iba ang tinuturo po ni Jesus kaysa sinusunod nila ng kafe. At that moment, dahil nabasa niya at nakita niya doon sa isang tao, nakakilala siya sa Panginoon. Isa po yung pamaraan na maipakita natin yung paging generous natin sa pamagitan ng pag-share po natin ng mga good things sa mga tao na nakapaligid po sa atin. Kasi minsan kapag sabihin natin generosity, giving, no, hindi po. More than that. Pangalawa, hindi lang po generosity reflects God's character. So, generosity is a matter of the heart. Of the heart. Puso po ang pinag-usapan po dito pagdating po sa generosity. Hindi lahat ng mga manampalataya o hindi lahat ng tao ay generous. Kayo po ba ay naniwala noon na hindi lahat ng mga mananampalataya ay mapagbigay? Pero pwede pong i-practice ito dahil matutunan din natin magiging mapagbigay kung mayroon na po tayong Kristo sa buhay po natin. In 2 Corinthians 9:7, ang sabi po ng Biblia, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Take note, the last phrase na sabi, for God loves a cheerful giver. Mahal ng Diyos yung nagbibigay ng buong puso or masaya. Kapag siya nagbibigay, siya ay masaya. Masaya ba tayo na nagbibigay tayo ng time natin sa Panginoon? Masaya ba tayo na nag-support tayo sa gawain ng Panginoon? Masaya ba tayo na pinapagamit natin yung ating talent sa Panginoon? Yun ang katanungan po sa atin because generosity is a matter of the heart. Kung ano po ang puso po natin sa gawain po ng Panginoon because ang totoong generosity or true generosity isn't about the amount, it's about the attitude. Yun bang ibig sabihin ng generosity? It's about the attitude. Kahit ikaw po ay mapagbigay, but your character is not right, sa harapan ng tao at higit sa lahat sa harapan ng Panginoon, is useless. Remember po doon sa templo, may nagbigay? Mga Pharisees, mga mayaman nagbigay, at mayroong isang balon na nagbigay. Ano sabi ni Jesus sa kanyang mga disciple? Tingnan niyo yung mga tao na nagbibigay. Saan dyan ang mas maganda na magbigay? Hindi yung mga mayaman, kundi yung mahirap na balo. Bakit? Ano nakita po ni Jesus? Ang kanyang puso. The Bible encourages us to give cheerfully, motivated by love, and desire to bless others. Yun po ang desire natin. The Bible encourages us to give cheerfully, motivated by love, and also to bless others. Yun ang gusto ng Panginoon po sa atin. To cultivate a cheerful heart in giving, begin by inviting God into the process. Paano po? Paano po yung process? Pray for guidance on how to give, or trust that He will direct you to opportunities that align with His purpose. Na talagang nandun yung ating desire na, Lord, turuan niyo po ako na maging generous din po sa iyo. Sa aking oras, sa aking talent, sa aking lakas. Alam niyo po sa ating series po na darating, Life Redefined. Makita po natin doon. Isang katanungan po, who's the master of your life? Importante po yun. Kung sino po yung master po natin. No, ito yung mga practical tips. Paano natin simulan yung pagiging generosity po natin? If generosity feels daunting, begin a manageable steps, offering to help neighbor, donating to be trusted cause, driving extra time of your church mission, or etc. Just like po sa ginagawa po ng iba. No. Ano yung mga practical tips para maging generous po tayo? Hindi po doon sa pinakamalaki. Minsan kasi, Pastor, Lord, kapag ako ay i-bless niyo, Lord,
Hindi po doon. Saan nag-start yung generosity? Nag-start po sa small act. Because small acts of kindness can grow into a lifestyle of generosity. Yung pagiging generosity po, hindi po nag-start kung gaano kalaki ang binibigay mo, but start in small acts of kindness. Example, may kapitbahay ka, say hi to them. Hello po, good morning. Simple lang, wala kang ginawa. Or, ay, meron kami dito. Small act of kindness. That is one thing how to share the gospel. And also, generosity is a gratitude in action. It points others back to the giver. Kaya importante po, when you give to the Lord, when you practice generosity, start in small kindness hanggang lumago ito, hanggang makita po ng mga tao kung paano sila nagpapasalamat sa iyong binigay. Kaya kapag hindi mo i-practice intentionally, walang mangyari sa iyo. Di ba kapag nabibigyan tayo, masaya tayo umuwi sa bahay. Isipin kaya natin na tayo naman ang bibigay. Ano kaya ramdam din ng mga taong binibigyan natin? They're happy also. Kaya tandaan natin, generosity, more than money, generosity is a matter of the heart. Pangatlo, importante rin po ang generosity because generosity builds faith. Lalago po ang ating pananampalataya. Malakay 3 verse 10, ano sabi? Bring the whole tithes into the storehouse. Now, in-explain ko na po ito last na tinalakay po natin. What's the purpose of tithing? The purpose of tithing to test our faith, to test our obedience to the Lord. Diba? Yung pang ibig sabihin po ng tithing, para i-test yung ating unang pananampalataya. Pangalawa, i-test yung ating obedience sa Diyos. Kaya mahalaga po ito. God challenge in Malachi is one of a few times Scripture invites us to test Him. Because generosity often requires faith, especially when resources fail tight. Especially po, yung ating resources ay tama lang. Di ba? Tama lang. Pero alam niyo po, kapag nandun yung tiwala natin sa Panginoon, in spite of mga rumors na mga challenges, doon po natin matest kung hanggang saan ang ating panampalataya sa Diyos. Because trusting God with our finances can feel risky, but His promise is clear. He is faithful to provide. When we give sacrificially, we're declaring our dependence on God rather than our possessions. The step of faith strengthens our relationship with God and reminds us that all we have belongs to Him. Yun po ang dahilan. Kaya, we need to, anong kailangan po natin bilang manampalataya? We need to step out in faith. With your giving, consider increasing your support for a mission you believe in or starting a new habit of regular tithing. Trust God to meet your needs. Yun ang kailangan po natin. Saan nagsisimula yung generosity? Small acts. Small acts of kindness or small acts of obedience to the Lord. Kaya mahalaga po yung obedience natin. Pang-apat, generosity goes beyond money. Hindi po, beyond money yan. Kaya sabi dito sa Matthew 10, verse 8, sabi diyan, ito po yung may kaibigan silang may leprosy na hindi makalakad. But anong ginawa po ng kanyang mga kaibigan? Heal the sick and raise the dead, cleanse those who are leprosy, drive out demons, freely you have received and freely give. Ito yung sabi ng Panginoon. Maraming pamaraan na pwede po tayo makatulong, pwede tayo maging generous po sa Panginoon. Kasi minsan pag sabing generosity is talk about money. No, more than that. Your time to the Lord na binigay mo sa Panginoon. Your talent. At higit sa lahat, paano tayo maging generous sa ating pagsunod sa Panginoon? Kaya importante yan sa atin bilang mga manampalataya. Your generosity is important to God, not because He needs your money, but because He wants your trust. Yun ang gusto ng Panginoon po sa atin. Yung ating paging generous sa Panginoon, importante ito because kailangan niya yung ating pagtitiwala. Kung paano tayo magtiwala sa Diyos. Every time na kayo po ay isipin natin, hirap na hirap kami. Isipin mo yung kahapon, paano ka nakasurvive? Paano binigay ng Panginoon ang pangailangan mo kahapon? Yun lang. Huwag mo na isipin mo na yung last year. Isipin mo muna yung kahapon. Paano ba pinaprovide ng Panginoon? Yun ang madalas iniisip ko sa mga Lord. Sige, you're willing to obey you. Last, generosity is rewarded in eternity. Alam natin na kapag tayo po ay nag-store from heaven, ito po ay rewarded in heaven according to the Bible. In Matthew 6,
Verse 19 to 20. Ano pong sabi? Don't store up treasures here on earth, where moths eat them and rust destroy them, and where the thieves breaks in and steal, and store your treasures in heaven, where moths rust cannot destroy, and the thieves do not break in and steal. Hindi po mananakaw yun. Kapag tayo po ay nag-i-invest po eternally, for eternal investment, hindi po yun mawawala. At ang pinakamaganda din, doon yung legacy na maiwan natin sa mga tao o sa mga anak natin. Kung gaano po tayo ka-generous po sa Panginoon. Earthly, remember this, earthly treasure faith, but acts of generosity have eternal significance. Malinaw po yun. Kung tayo po ay abalang-abala sa mga earthly treasures, mafe-fade din yan. I remember, yung pagbili namin yung car, pagpasok mo pa lang, no? Bango. Tapos ayaw mong pahawakan, baka magkasgasan. Sa katagalan, dami ka lang ginagawa. Yan. Ganun po. Yung earthly treasures, mawawala yan, masisira yan. But kapag ikaw po ay mag-invest po sa eternity, for eternity, mayroon pong significance po yan sa Panginoon. Mahalaga po yan sa Diyos. Kaya doon po dapat tayo mag-focus. Dahil tinuro ng Panginoong Jesucristo that when we give, we're investing in God's kingdom. Kung tayo ngayon ay hindi natin suportahan ang gawain ng Diyos, paano na ang next generation? Anong maiwan po natin? Pero kung ikaw nanay, ikaw tatay, ay napaka-generous mo sa gawain, balang araw, yung anak mo ay maging generous din sa gawain. Yun yung legacy na maiwan mo sa iyong mga anak. Na kapag the time, nangangailangan ng tulong ang gawain ng Diyos, nangangailangan ng tulong ng church where you belong, wala kang ability to help. Why? Because of that legacy na na-earn mo. Saan? Sa iyong mga magulang. Pero kapag hindi ka ngayon generous, someday, the next generation, hindi rin po yan magiging generous din po kapatid. We need to teach our kids paano maging generous po sa gawain ng Panginoon. Every act of love, kindness, support, contributes sa work ng Panginoon, brings glory to God. Just like po sa ginagawa po natin ngayon. And tomorrow makikita po natin ang grace ng Panginoon. At next week makikita natin ang grace ng Panginoon kung paano niya i-provide ang ating pangangailangan. Paano ipakita ng Diyos na siya yung Diyos natin. Paano natin makikita, paano natin mapatunayan na siya ay Diyos sa atin kung hindi natin i-apply. Bukas mapatunayan to. Patunayan natin that God is good, that God is great. Patunayan natin God will provide. Alam ko na, lalo na po yung mga namamasada, alam ko, naiintindihan ko yung part nyo. Kasi nangyari sa akin yun. Makakarelate ako sa inyo. Isipin mo, nagbiyahe ka, kulang pa pang gas. No? Nangyari sa akin yun. Sabi ko, better luck next time. Ipawin na lang bukas. Ganun lang. Kasi kapag mag-move mo ka na, hindi namin kaya yan. Hindi mo talaga kaya yan. Bukas magawa ng paraan yan. God will provide. Because we know God is good. He provide our needs. Yun ang kailangan po natin. Now, in the busyness of life, it is easy to prioritize temporary gains. But this year, sa year na ito, let us focus on eternal treasures, how to give glory to the Lord. How to strengthen our ministry. Just like sa ginagawa po ng mga ladies every Saturday, na kayo ay nagbibigay ng snacks sa mga kabataan, sa mga bata. Alam niyo yung mga bata na yon, dahil sa inyong pagtulong sa kids ministry, balang araw, isa po sa kanila ang makakilala sa Diyos. At dahil sa kids ministry po, marami tayong mga kapatiran na nakakilala sa Panginoon. Kaya huwag natin itigil yung pagtulong sa bawat gawain, dahil po sa gawain na yan, ay marami pang makakilala sa Panginoon. Tandaan natin, kapag tayo po ay napaka-generous sa gawain ng Panginoon, ito ay magbubunga ng ating panampalataya, magbubunga ito ng pag-ibig, not just for us, but for the people we bless. Lagi nating tandaan mga kapatid, generosity, rooted in faith, and love has lasting impact, not just for us, but for the people we bless.
Simple lang eh. Kung simulan mo sa maliit na bagay, yung pagiging mapagbigay mo, magbubunga ito balang araw. Ngayon, kung generous po tayo sa mga bata, balang araw, magtaka ka na lang na nagpasalamat siya sa Panginoon dahil sa maging generous po sa Kanya. Huwag tayong sumuko sa pagiging generous, yung pagiging generous po natin sa mga tao na kapaligid po sa atin. Huwag tayong tumigil na i-bless yung iba. Huwag tayong tumigil na tulungan yung iba. Kung mayroong iba na kailangan, help them. Kung sapat naman yung pangailangan natin, help them. Because this is the one thing, how to show the character of God within us kung tayo ay mapagbigay sa iba. Isa po natin yung character na puro na lang tayo hingi ng hingi. Let us practice how to give, how to show love to them, how to care, how to show the love of Christ to them. Dahil yun ang gusto ng Panginoon po sa atin. Always remember, tayo mga manampalataya, hindi po natin goal para yumaman po tayo. Hindi po yung standard ng Christian living. The standard ng Christian living is how to bless to others at paano ka maging blessing din sa iba. Nasabihin niya sa'yo, salamat. Dahil sa'yo, nakakilala ako sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa